Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. God is good. Praise God. Teka, medyo hinihingal pa. Amen. Ayan, so gaya nga ng nabanggit, ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang maging mangingisda ng mga tao. Ayan. Parang ang pangit pakinggan, no? Maging mangingisda ng mga tao. Pero mas maiintindihan natin ito ng mas malalim pa habang ninanamnam natin ang bawat bersikulo na nagmula po sa ating Biblia. Kaya muli, gaya po ng sinabi, ang ating key verse po ay magmumula sa Matthew chapter 4, verse 19. At ang version po na ito ay Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinabi, muli, Matthew chapter 4, verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." Ayan. So, yan lang ang nasusulat. Ngunit, napakahalaga nito. Napakahalaga na atin itong maalaman at maisabuhay. Ngunit sa ngayon, ipikit po natin ang ating mga mata at iukod po natin ang ating mga ulo. Humingi lamang po tayo panandalian sa Panginoon ng kakayahan upang manatili ang mga salita na ating maririnig sa araw na ito. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na ibinigay niyo po sa bawat isa. Sa pagkakataon po na kami ay makapagsama-sama dito sa Smyrna Christ Church upang makapakinig po ng iyong mga salita at magpuri ayon sa iyong pangalan na nag-iisa lamang, Panginoong Jesus. Ngayon po ay humihingi po kami ng kakayahan upang maintindihan at maisabuhay po ang mga salita na iyong ibabahagi po sa araw na ito. Ganun din po, Panginoon, gamitin mo po ako bilang medium upang maibahagi ng malinaw at kaaya-aya sa iyo ang mga salita na nagmula sa iyo, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Ayan, bago tayo magsimula at pag-aralan ang pinaka-verse na ito, may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Sino ang gusto na magbahagi ng good news? Taas niyo nga kamay niyo. Good news. Sasabihin mo sa mahal mo sa buhay. Wala? Ayaw niyo magsabi ng good news? No, kunyari, may magandang nangyari. Gusto mo sabihin sa kapamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Diba? Anong pakiramdam kapag nagsasabi tayo ng magandang balita? Masaya. Ano pa? Magaan sa pakiramdam. Ganon din, natutuwa tayo, no, na makita rin yung reaksyon nila na masaya rin sila sa narinig nilang balita. No? Sino bang may ayaw na mag-deliver o magbahagi ng mga magandang balita o ng good news sa ibang tao? Meron ba? Meron bang may ayaw? 'Di ba? Wala naman, lahat naman tayo gusto. Amen. Diba? Lahat tayo gusto na magbahagi ng magandang balita sa ating kapwa. Hindi lang sa ating kapamilya, kundi sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating buhay. Amen? Diba? Kapag tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita sa ibang tao, natutuwa tayo at
nagagalak ang ating mga puso dahil mayroon silang maririnig na magandang balita. Kaya lahat tayo ay posible na magnais na magsabi ng mga magagandang bagay, lalo na kung ito ay makakabuti sa ibang tao. 'Di ba? Kaya, mga kapatid, ito pong pag-aaralan natin ay naka-angkla din naman sa pagkakaroon ng pagbabahagi ng magandang balita sa ating mga kakilala, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. No? Ito ay magandang balita na ibinabahagi natin sa kanila. Ayan. Isa rin dito na dapat nating tandaan sa ating mga buhay, napakahalaga na tayo ay maging blessing sa iba. No? At sa ganitong paraan, atin din naman itong magagawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Muli, sinabi sa Matthew chapter 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao." Ayan. So mga kapatid, sa ating buhay po bilang sa pagkakaroon ng buhay Kristiyano, no, o sa mga nagnanais na magkaroon ng magandang buhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ay tinatawagan po tayo upang maging bahagi ng kanyang misyon sa mundong ito. No? Ninanais ng Panginoon na tayo ay maging parte ng kanyang misyon dito sa mundong ito. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, anuman ang estado, anuman ang edad, anuman ang antas sa buhay, tayo ay may mahalagang papel. No? Mahalagang papel dito sa misyon na ito. Ano ba yung misyon? Ito ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita, no? Ayon sa Panginoon. Muli sa Matthew chapter 4 verse 19, nakita natin na malinaw ang utos dito ng Panginoon. Inutusan niya na sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. So makikita natin dito na tinatawag tayo ng Panginoon, hindi lamang para sa ating sariling kaligtasan, kundi para din naman maging instrumento ng kanyang plano sa kaligtasan ng iba. Diba? Napakaganda na tayo ay gamitin ng Panginoon upang maibahagi ang magagandang balita ng Panginoon sa kanila. At ganoon din naman upang maranasan nila ang pagmamahal na nararanasan natin habang tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So, ang pagmamahal ng Panginoon ay dapat hindi natin ipagkait. Amen? Kasi ang pagmamahal ng Panginoon ay namumutawi sa ating mga buhay at hindi yan nawawala. Kaya nga sabihin mo yan sa iyong sarili, mahal ako ng Panginoon. Ayan, sabihin mo rin sa iyong katabi, mahal ka ng Panginoon. Ayan, praise God, mahal tayo ng Panginoon. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na ngayong araw, naisin natin na maisabuhay ang ganitong mindset, kumbaga, ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi sa ngayon, nais ko po kayong hikayatin o hamunin, no? Sa pagninilay natin na sa kahulugan nga ng pagiging mangisda ng mga tao. So, ano ba ibig sabihin nito para sa atin? O ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating pamilya? Ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating komunidad? No? Napakahalaga na atin itong maalaman at maisabuhay din naman. Dahil sa bawat isa sa atin, may natatanging pagtawag ang Panginoon. No? At ang tawag na ito ay hindi iisa. Kung ganito ang tawag sa akin, ganito ang tawag sa ating head pastor, iba rin ang tawag sa ating isa pang pastor, no? Si Pastor Alex, at sa ating evangelist na si Brother Ernesto. No? So iba-iba tayo ng pagtawag. Iba-iba ang mga papel natin. No? Hindi iisa, kaya wala dapat mainggit sa bawat isa. So napakahalaga
na ipagdasal natin yan sa Panginoon, na naisin natin, na alaman din naman natin kung ano ang pagtawag na dapat nating gawin ayon sa pagdakila sa pangalan ng Panginoon. So unang-unang bagay dito mga kapatid, malinaw na sinabi dito sa unang parte, sabi dito ng Panginoong Hesus, sumunod kayo sa akin. So ang unang bagay na ating pag-uusapan dito mga kapatid ay ang utos ng Panginoon. Simpleng utos lamang ito, no? Ngunit malalim. Sinabi niya dito, sumunod kayo sa akin. Yan. So kapag may kakilala ka, no, may pupuntahan kayo, o sumunod ka sa akin. Di ba madali lang? No? Kasi nakikita natin siya kung saan siya pupunta, kung saan siya liliko, kung saan siya lalakad, kung saan siya tatakbo. No? So, makikita natin na madali lang ang pagsunod. Ngunit iba rin naman ang pagsunod sa Panginoon. Madali ito kapag ninanais mo na sumunod sa Panginoon. No, kapag ninanais mo, ipinagdarasal mo yan, ipinagbubulay-bulay mo yan araw-araw, at ina-apply mo yan sa iyong buhay, and it takes practice and perseverance. No, ibig sabihin, kapag gusto mong sumunod sa Panginoon, pagsisikapan mong sumunod sa Panginoon. Dahil madali lamang tayo na maliko sa ating mga daan. Kaya ito, mga kapatid, muli, tinatawag tayo ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Sa pahayag na ito, ay tinatawag tayo na maging Kanyang tagasunod at mga alagad. Ano ba ang ginagawa ng mga alagad? No? Sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoon at sumusunod sa Kanyang mga utos. No? At sa ibang panahon natin din yan, o sa ibang linggo natin, mapag-aaralan pa iyan. Ngunit sa ngayon, mag-focus tayo dito. No? Tandaan natin na ang utos na ito ng Panginoon ay hindi niya tayo pinipilit. Ayan. So hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Ngunit binibigyan niya tayo ng imbitasyon. No, magkaiba yung sumunod ka sa akin na 100% wala kang choice, no? Sumunod ka sa akin. Meron kang choice, no? Binigyan ka ng choice. Iniimbitahan ka ng Panginoon na sumunod ka sa Kanya. Ayun ay kung gusto mo ng mga ng buhay na maganda ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi iba rin yung magandang buhay ayon sa kalooban ng mundo. No, iba rin yung buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi kung gusto mo ng buhay na marangya ayon sa mga makamundong bagay, ito yung buhay na marami kang pera, marami kang properties, marami kang kotse, marami kang ibig sabihin, mahal na mahal mo ang mga bagay ng mundo. Mahal na mahal mo ang pera, mahal na mahal mo ang mga pag-aari mo dito sa mundong ito. At dapat nating tandaan, the root of all evil is the love of money at iba pang mga bagay sa mundo. No? So, ang buhay naman na nakaangkla sa pundasyon sa kalooban ng Panginoon ay ang pagtingin natin sa mga makalangit na bagay. So hindi tayo nakokontento lamang sa makamundong bagay na hindi naman permanente, no? Again, may kasabihan diyan, no? Hindi natin 'yan madadala sa hukay, no? Yung mga bagay na iniimpok natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang at iiwan din natin 'yan dito. So ikaw na ang pumili. Again, binibigyan ka ng choice. Iniimbitahan ka ng Panginoon, ano ang gusto mong buhay? No? Ikaw na ang pumili. Dahil ito ay isang pagkakataon na ibinibigay sa atin na tayo ay maging kabahagi ng misyon na ibinibigay sa atin bilang mga Kristiyano. Ito nga
ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon, no? At pagbabahagi ng pagmamahal ng Panginoon. Ngunit dapat nating tandaan, kapag nagsabi tayo ng yes sa isang bagay, we are also saying no to something, no? Again, tandaan natin na kapag nagsabi tayo ng yes sa isang bagay, nagsasabi tayo ng no sa isa pa, no? Kung nag-yes ka sa pagsunod sa Panginoon, ibig sabihin nagno-no ka sa mga makamundong bagay. And the other way around, no? Kapag nag-yes ka naman sa makamundong bagay, nagno-no ka sa utos ng Panginoon. So lagi ko sinasabi dapat 100%. No, kapag 100% ka, dapat ikaw ay 100% na dito. Kapag naman sa kabila, doon ka sa kabila. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay maging 50-50. No, ayaw ng Panginoon ng lukewarm. Anong Tagalog ng lukewarm? Maligamgam. Ayaw ng Panginoon ng maligamgam. Gusto niya pag mainit ka sa pagpupuri ng Panginoon, mainit ka. No? Kapag malamig ka, malamig ka. No, kapag ikaw ay nasa gitna, kailangan mong mag-isip-isip, no? Ayan din naman ang pagkakataon na ikaw ay magkaroon ng mga self-reflection, na magkaroon ka ng panahon upang kausapin ng mas malalim ang Panginoon. Ngunit isa rin sa bagay na dapat nating tandaan, hindi natin pinipili ang Panginoon. Ang Panginoon ang siyang pumipili sa atin. John chapter 15 verse 16. Sinabi dito ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Ayan. So, dito natin makikita na hindi tayo ang pumili sa Panginoon, kundi siya ang pumili sa atin. Ibig sabihin, pinili niya tayo hindi lamang para tayo ay maligtas, kundi upang tayo rin naman ay magbunga. At itong bunga na ito ang makakatulong sa atin upang magbahagi pa ng mga magandang balita sa Panginoon. At kung babasahin natin ang kasunod ito, sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. No? So kung ikaw ay nahihirapan dito sa parting ito, no? Kung ikaw naman ay humihingi ng kaalaman, ng kakayahan, ng kalakasan, ito rin naman ay ibibigay sa inyo. Kasi again, hindi madali ang misyon na ibinigay sa atin. Hindi basta-basta na tayo ay hindi laging madali ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano. O lalo na kapag tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon o mga salita ng Panginoon. Kasi maaari, unang bagay dyan, may mga hindi makikinig sa iyong mga sinasabi, no? Ano pa? May mga nagsiselfone. Meron din namang talagang dahil busy sa buong week, no? Pagod. Ngunit ninais pa rin nilang magsimba, ngunit medyo kulang sa energy. No? Dahil yan sa mga interruption ng kalaban. Ibig sabihin, hindi magiging madali ang pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. No, minsan naman, kapag sa ating mga mahal sa buhay, minsan hindi sila basta-basta rin naman na, kunyari inaya mo sila magsimba, no? May mga panahon na maaari silang tumanggi. O minsan naman, pagbibigyan ka isang beses, sa susunod, hindi na. Ganon kasi talaga ang buhay. No? Ngunit ang mahalaga na dapat nating tandaan, tayo ay nag-iimbita at sa paraan na ito nagkakaroon ng punla. No?
o nagkakaroon ng natatamnan natin ng salita ng Panginoon ang kanilang mga puso. No? Kaya kung may mga ganyan tayong pagkakataon at sinasagot naman ng Panginoon ang ating mga panalangin na ganyan, no? Palakpakan natin ng Panginoon dahil dyan. Kaya praise God. Kaya patuloy lamang tayo sa pag-imbita kasi ito naman ay sa ikakabuti ng ating iniimbita. No? And at the same time, tayo ay ginagamit ng Panginoon bilang instrumento upang sila ay makarinig ng kanyang mga salita. No, ito ay parte ng ating pagiging alagad o pagiging tagasunod ng Panginoon. At sinabi rin dito sa Matthew chapter 16 verse 24, no? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Yan. So, ibig sabihin, sabi dito, ang tunay na pagsunod sa Panginoon ay nangangailangan ng pagtanggi sa ating sarili. Ano ba pag sinabing pagtanggi sa ating sarili? Ito ay pagkakaroon ng humbleness sa ating mga puso. Ibig sabihin, tayo ay mayroong pagpapakumbaba sa Tagalog, no? Pagpapakumbaba na ang buhay mo ay galing sa Panginoon. Siya ang nagmamay-ari ng iyong buhay. Kaya lahat ng mga bagay na iyong ginagawa, lahat ng bagay na pinagdidesisyonan mo, lahat ng mga lakad mo ay nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi dapat nating tandaan, mga kapatid, lahat ng meron tayo dito sa mundong ito, ang gumawa niyan ay ang Panginoon. No? So kung anong meron ka, meron ang Panginoon yan, no? So ano pang mas ibibigay mo maliban sa iyong pagsunod, maliban sa iyong buhay? Kahit nga ang ating buhay ay bigay lamang ng Panginoon. Kaya dapat lagi tayong magpasalamat kapag tayo ay gumigising bawat umaga, no? Tayo ay blessed, no? Ako ay blessed. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ay blessed, no? Blessed tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil hindi siya nagsasawa na piliin tayo kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay nagkukulang, kahit tayo ay may mga pagkakataon na itinatanggi natin siya. No? Hindi natin tinatanggi ang ating mga sarili, bagkus tinatanggi natin siya. No? May mga ganong pagkakataon. Ngunit, sa kabila noon, ay hindi nagsasawa ang Panginoon na kumatok sa ating mga puso. No? Hindi siya nagsasawa na mag-reach out, hindi siya nagsasawa na gumamit ng ibang tao upang ikaw ay palaging maakay sa daan na ninanais niya na sundin mo ayon sa kanyang kalooban. So dapat nating hangarin na tayo ay maglingkod sa Panginoon. No? Sabi nga rin sa John chapter 12 verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. No? Napakaganda niyan. Again, John chapter 12 verse 26. Sinasabi nga dito na ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay may kalakip na gantimpala. No? Ang pagdalo at pagtulong sa gawain ng Panginoon ay nagdadala ng kalwalhatian mula sa Panginoon. Kung sa ngayon, tayo ay ibinababa ng mundo, no, sa kapanahunan naman, tayo ay itataas ayon sa kalooban ng Panginoon. So huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod, dahil ang paglalakbay natin sa buhay na ito, kailangan natin na maunawaan ng pagsunod sa Panginoon na hindi laging komportable, no, hindi laging madali. May mga pagkakataon na meron tayong mga pagsubok na mararanasan, ngunit sa bawat hakbang ng pagsubok, dapat nating tandaan na ang Panginoon ay nandyan upang maggabay sa atin at bigyan tayo ng kanyang pagpapala.
Amen? Yan. So dapat natin yang tandaan na ang pagsunod sa Panginoon ay isang utos na dapat nating sundin bilang mga Kristiyano o nagnanais na maging kanyang alagad. No? Again, ito ay imbitasyon sa atin. At tayo naman bilang naririto, nawa ay naisin din natin na mag-imbita ng iba pang mga tao na sa tingin natin dapat makakatulong sa kanila upang maalaman ang salita ng Panginoon. Kaya nga sa ikalawang bagay, sinabi dito na gagawin kong mangingisda ng mga tao. No, sabi niya, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao. So, sa ikalawang talata, mga kapatid, ay nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa ating misyon o sa utos ng Panginoon. Sinabi nga ni Jesus muli na gagawin tayong mga mangingisda ng tao. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag tayo ay naging mangingisda ng tao, o ano muna ibig sabihin kapag mangingisda? Ano ba ang mangingisda? In English lang natin, no? Fisherman. Ayan, nangaakay, nanghuhuli, no? Naghahagis ng lambat. Ayan. So, at dapat nating tandaan, no, na ipinagbabawal ang paggamit ng dinamita, no? Kapag nangingisda. Kaya, kapag tayo naman ay mangingisda ng mga tao, dapat ba gagamit din tayo ng mga lambat, no? Oy, ikaw, sumama ka. Kunyari, si Ezra, iimbitahan si Ezekiel, no, na magsimba. Ibabalot niya sa net, tapos dadali niya dito. Ngunit hindi naman ganun, di ba? Hindi ka naman ganun inimbita ni Ezra, di ba? So, pag ganito, hindi ito literal na ibig sabihin na parang mangingisda talaga 100% yung mga gagawin natin, no? Kumbaga, ito ay paraan ng pag-anyaya. Yan. Kung makikita natin dito, sinabi ni Jesus na gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Kanino ba niya to sinabi? No? Sinabi niya ito kay Pedro at sa iba pang mga alagad. No? Nakita natin dito na ang kanilang propesyon ay isang mangingisda. At ang pagiging mangingisda noong panahon nila sa Israel ay hindi basta-basta dahil ito ay isa sa mga importanteng paraan upang sila ay magkaroon ng kabuhayan, no, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At aside dito sa pangingisda, meron din silang yung pagtatanim, no? Ngunit mainly it's more on sa pangingisda. Ngunit sinabi nga dito na hindi na lamang sila manghuhuli ng isda, bagkos sila rin naman ay aabot sa mga tao at hahatakin sila patungo sa Panginoon. So, aakayin sila patungo sa kaharian ng Panginoon. No, hindi sila basta-basta na lamang mga normal na mangingisda. At ganoon din naman tayo, no, bilang mga Kristiyano, isa sa ating misyon ay hindi lamang lumago sa ating pansariling kabutihan. For example, Christian ka, no? So gusto mong lumago sa presensya ng Panginoon sa iyong pagiging so magkakaroon ng spiritual growth. So mahalaga 'yan, no? Ngunit hindi lang 'yan ang misyon na ibinigay ng Panginoon, kundi ang abutin ang mga tao sa ating paligid. So, ibig sabihin ng ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, maging ang mga hindi natin kakilala, no? Upang ipahayag ang salita ng Panginoon. So nais ng Panginoon tayo, bawat isa, no, magkaroon tayo ng mga pagkakataon bilang maging kasangkapan upang maibahagi o maisagawa ang dakilang plano ng
Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang sinabi ni Jesus nang siya ay paakyat na sa langit, no? Sinabi niya ito sa kanyang mga alagad that time, sa kanyang mga disciples. Ngayon, sa panahon natin, dahil ito nga ay nasusulat sa Biblia, ito rin naman ay nagiging utos din sa atin. Amen? So ito ay nagiging paraan upang tayo ay magkaroon ng kaalaman na ito ang utos ng Panginoon. Na tayo nga ay humayo. No? Ito ang dakilang utos ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay tinawag upang magbahagi ng mabuting balita at at gawing disipulo ang lahat ng mga bansa. So tayo ay inaatasan na turuan sila na sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Ngunit dapat nating tandaan, it all starts with ourselves. No? Nagsisimula ito sa atin at ganun din atin itong ibabahagi. Dahil hindi natin maibabahagi ang isang bagay na wala tayo. No? Kung wala tayong pera, hindi tayo makakapagbigay ng pera. Kung wala kang pagkain, hindi ka makakapagbigay ng pagkain. No? So kung wala kang salita ng Panginoon, wala ka rin namang salita na maibabahagi. So dapat, gaya ng pagkain natin sa araw-araw, gawin din naman natin na pakainin natin ang ating mga espiritu. No? Sabi nga, spiritual bread. Ano ba ang spiritual bread? Ito nga ang salita ng Panginoon. No? So, kung gusto nating magbahagi ng salita ng Panginoon, syempre, dapat naisin natin o ipagdasal natin sa Panginoon na tayo ay bigyan niya ng mga ganitong bagay. So, kalakip nito ang kakayahan din naman na maibahagi ito sa mga panahon na dapat natin itong ibahagi. Hindi lang basta ibahagi kasi ang dali lang naman magbahagi ng verse. 'Di ba? Ang dali lang namang mag-post sa social media, no? Madali lang na mag-copy and paste sa ating mga Facebook at i-post ito. Kunyari, ito. No, sabi nito, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. No? So gusto mo i-post yan. O sige, okay lang. No? Ngunit dapat nating tandaan na dapat isabuhay din natin yung ipopost natin. No? So maganda na ang mga bagay na ninanais natin ay ating ipagdasal sa Panginoon para maibahagi natin ito sa iba. Diba? Sino bang ayaw na magbahagi ng pagmamahal ng Panginoon? Meron ba? Wala, di ba? So, dapat nating maranasan ang pagmamahal ng Panginoon. Naisin natin ang pagmamahal ng Panginoon. No? Tanggapin natin ang imbitasyon ng Panginoon upang sa gayon ay tayo rin naman ay gamitin ng Panginoon upang maging paraan upang mahatak o maakay ang mga kailangang makarinig ng kanyang salita. Napaka-importante niyan, mga kapatid. Sabi rin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palalakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. So ito ay paalala ni Apostle Paul kay Timothy
At ito ay may kinalaman sa ating pagtitiis at pagtitiyaga, no? Sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon bilang mga mangingisda ng tao. So kailangan natin na maging matibay tayo at magkaroon tayo ng determinasyon na abutin ang mga tao kahit sa mga panahong mahirap o tila walang nakikinig. No? Ganun talaga ang buhay bilang Kristiyano. Ang mahalaga, sinusunod mo ang utos ng Panginoon and at the same time, nagiging paraan ka upang maibahagi ang salita ng Panginoon. So ang misyon natin bilang mga mangingisda ng tao ay hindi laging madali. No? Tandaan natin yan. Hindi laging madali. Ayan. So yan ang ikalawang bagay. No, gagawin tayong mangingisda ng mga tao ayon sa kalooban ng Panginoon. Sinong gustong maging mangingisda ng tao? Huh? Palakpakan mo ang Panginoon kung gusto mong maging mangingisda ng tao. Ayan. Praise God. Napakahalaga na naisin natin yan. Kasi kung hindi mo na naisin again, ito ay imbitasyon ng Panginoon at ito ay tinatanggap natin dahil pinili tayo ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka ng Panginoon. Ayan. Kasi hindi aksidente na tayo ay narito ngayong araw, no? Hindi aksidente na tayo ay narito. Hindi aksidente na ikaw ay nakaupo dyan sa kinauupuan mo ngayon. No? Yan ay kalooban ng Panginoon. Yan ay imbitasyon ng Panginoon. Yan ay pagtanggap mo o pagsagot mo sa imbitasyon ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan, mga kapatid. Yan. At sa ikatlong bagay ay ang paglago sa gawain ng Panginoon. Ayan. So habang sinusunod natin ang utos ng Panginoong Hesus, ay binibigyang buhay natin ang misyon niya na maging mangingisda ng mga tao. So hindi tayo iiwan ng Panginoon sa ating sariling kakayahan. Again, kung nagnanais ka na matuto sa salita ng Panginoon, naisin mo at ipagdasal mo yan sa Panginoon. At dapat isipin mo na natanggap mo na yan. No? Dahil iyan ay hinihingi mo sa pangalan ng Panginoon at siya rin namang kanyang ibibigay. Ayan. So napakahalaga na tanggapin natin yan, ang ating pagsunod at ang ating paglago ayon sa kanyang kalooban. So, ang kanyang pangako ay patuloy din naman na lalago sa ating mga buhay kapag patuloy tayo na namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ayan. Filipos chapter 1 verse 6. Sabi diyan, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Panginoon o ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. So, ang Panginoon na nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay siya rin namang magtatapos nito, no? Hindi tayo iiwan ng Panginoon na mag-isa sa ating mga tinatahak na landasin. So, lagi nating kasama ang Panginoon sa bawat hakbang. So, sabi nga muli sa Matthew chapter 28 verse 20, no? So, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ganon din ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Again, lahat tayo ay may kanya-kanyang parte dito. No? Iba't iba ang ating ministry. So ikaw, bilang isang Kristiyano o nagnanais na magkaroon o sumunod sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay magdasal patungkol dyan, no? Upang maalaman mo kung saan ka ba talaga gustong ilagay ng Panginoon. Kasi possible
na sa ngayon, dito ka ilalagay ng Panginoon. O natapos mo na. O dito ka naman sa iba. No? So, iba-iba yan. Iba-iba ang plano ng Panginoon. Yan. And lastly, Matthew. Sabi sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So, ang ani ay sagana. So, ibig sabihin, marami ang pwedeng anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya't kailangan natin ng mas maraming mangingisda ng mga tao. No, ilan ba ang populasyon ng mundo ngayon? Si Papa? Ilan ang populasyon ngayon? Billion, no? So, ibig sabihin, ilan pa? 8.2 billion. Up to date ba yan? Search natin. Population of the world. Ayun. 8.2 billion. Ayan. Ito daw ay October 19, 2024. 8,182,871,332. So, napakarami. At ilang porsyento pa lang yan ang sumusunod sa Panginoon. No? Ibig sabihin, hanggang sa kahuli-hulihang tao na makakarinig ng salita ng Panginoon, yun din ang panahon na magbabalik ang Panginoong Hesus. No, kaya naisin natin na hanggang sa dulo, sama-sama tayo sa ating pagsunod at sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Tayo ay magnais na maging mangingisda ng mga tao. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.